alam mo ba ang dahilan kung bakit may mga estudyanteng bumabaksak sa test sa school? Oo nga naman. At kung alam mo ang sagot, malamang alam mo rin bakit may mga taong bumabagsak sa mga pagsubok sa buhay. Good news, mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat gawin para mapaghandaan at mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay. Part 2, kasi last week pinag-usapan na natin to. Tutuloy lang natin. Sa ating episode na Pass the Test Part 2! Makakasama din natin si May Gonzalez, nutritionist at CEO ng Trinity for Health para sa tulong kalusugan. At para mas gumanda ang buhay, abangan si Jane Magan Chang ng Jane Rockstar Salon para sa kanyang beauty tips for life. At syempre, gusto ko lamang magpasalamat sa mga nanonood sa amin week after week. At magsha-shoutout lang ako. Congratulations kay Erica Criste for getting that naturalization ng kanyang American citizenship. Congratulations, At marami sa inyo Aka. nangangarap pa niyan, ano? So, patuloy lang po kayo manalangin. Yes. At syempre, maraming salamat sa mga sumusubaybay sa amin linggo-linggo or week after week, no? Para dito sa tulong ko Pasa mo program. Global. At hindi lang yan, maraming mga sumasali sa ating mga promotions. Maraming salamat. Okay, simulan muna natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life. In this case po, one story can change your life. Kung malalaman nyo po yung mga lessons ng istorya, ikukwento namin sa inyo. Yes, at ang pag-uusapan natin sa Tulong Pampagana story ay tungkol sa mabait na Katulong o kaya mabait Katulong. na empleyado. Okay, Oo. so makinig po ko sa inyo. Ang ganda po nitong kwento ito. Alam nyo, may isang young boy, no? Siya ay house boy ng isang napakayamang household. And sometimes, yung kanyang mga amo, inaasar siya. Pinagkakatuwaan Oo, siya. making fun of him, they blame harmless jokes, no? At saka tinitis talaga siya. At alam nyo pa ginagawa, they would tie his shoestrings together. Nako. Oo, para, para Paglakad niya, medyo madadapa. Pero siya. hindi naman po galit yung kanyang mga amo sa kanya. Katuwaan, parang pagkatuwaan lang. Oo, pero minsan talagang grabe na. Parang akala mo joke, pero nakakasakit ka na pala. Ako minsan may papagkakataon Oo, po. kung kayo yan, anong gagawin niyo kapag ginawa sa'yo ng boss mo? So eventually, yung kanyang boss na-realize na yung mga practical jokes were not viewed as funny by the boy. So, nag-sorry Yan, sila. very good naman. Na-realize naman po ng amo na mali yung ginagawa nila. Oo. Sabi naman ng young helper, sabi niya, okay lang po yun. Hihintoan ko na ring duraan ang mga soup ninyo si beginning today. Yan, patay kang bata. Yan po ang problema. Kakala po ng mga amo, hindi gumaganti yung bata. Tahimik lang. Tahimik lang, pero galit pala. Normally, nangyayari po sa atin yun. So, siguro, ano matututunan natin dito? Napakaganda po. Makinig po kayo. Number 1, what you sow, you will reap. Ano man ang tiyanin mo, aanihin mo. Tandaan niyo po yun. Yan po yung ginagawa ng mga amo. Yung amo, pagkakatuwaan nila, ginagawa nilang katawa-tawa yung bata, ginagawa po nilang libangan yung bata. Pero hindi nila naisip na sumasama pala ang loob ng bata. Ito ang problema. Akala nila walang bumabalik sa kanila. Yung pala yung sopas. O siguro minsan juice. O kape. Tinuturoan pala. Doon pala gumaganti yung bata. Kasi tandaan niyo po, sa buhay, ito po, generally speaking sa buhay, ano man ang tinanim mo, aanihin mo sa iba-ibang paraan. Kung nagtanim ka ng kabutihan, yun. aani ka. Pero pag nagtanim ka ng kasamaan, aani ka rin. So yung po yung tatandaan nyo, ano man tanim nyo, aanihin mo. Kaya po ang payo po namin, magtatanim na rin lang kayo. Magtanim na kayo ng maganda at wag na wag magtatanim ng pangit dahil kahit tingin nyo parang walang balik, pagpatawad nyo po, may balik at ganti po yung maling ginagawa nyo. Yes. Kaya wag na pong magtanim ng pangit, magtanim ng maganda. Number 2, don't have fun at the expense of others. Ayan, yan po yung ginawa ng mga amo niya. Para bang gusto nila sumaya, gusto nilang mag-enjoy, gusto nilang ma-entertain. So ginagawa po nila katawa-tawa yung kasama nila sa bahay. Oo. Ang problema po, yung kasiyahan nila, kalungkutan ng iba. Kumbaga, masaya Huwag ka niyo pong nga. gagawin yun. Happy ka nga, malungkot naman yung iba. At saan po nangyayari? Hindi lang po yung applicable yan doon sa kasama po natin sa bahay. May mga pagkakataon po,
magkukwentuhan kayo, magbe-breakfast kayo, magla-lunch kayo, dinner. Tapos, parang boring yung usapan nyo. Ano, may maalala kayong kaibigan, ay naku, naalala mo si Ana. Ganito, ganito. Pagkukwentuhan nyo po yung buhay ng isang tao, para kayo mag-enjoy, balik ka kwento, ay naku, ganito nga siya. So, in a way po, enjoy kayo. Pero the expense of the other person na pinagkukwentuhan nyo, na pinagtatawanan nyo. Ang masakit po yung hindi ko alam, malalaman ko dahil kukwento niya. Yung hindi niya alam, malalaman niya dahil kukwento ko. Ang masakit ako, may makikinig pang iba. Hindi maganda. Sasaya tayo sa kulungkutan na iba. Ingat po kayo. Yes. So, number 3, do not be overcome with evil, but overcome evil with good. Yan naman po, yung pagkakamali ng houseboy. Oh. Bakit si houseboy, winalang hiya siya nung kanyang mga amo? Aba, hindi yata pwede yun. Dapat makaganti. So, ang ginawa po niya, ginantihan niya po yung kanyang mga... Tahimik, ngiti-ngiti. Kaya pala nakangiti, kawalang hiya ang ginawa. Ako po sa Diyos, huwag niyo pong gagawin yan. Dito po sa ating buhay, may mga pagkakataon talaga mga taong gagawa sa atin ng pangit. Yes, life can be unfair. Pero, wag na wag po kayong gaganti. Kasi ano po bakit? Pag gumanti kayo, di ba napag-usapan natin kanina, what you saw you will reap. May babalik din po sa iyo yan. Kaya ang punto po natin, na palagi natin nadidilig ng bata pa tayo, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Batuhin mo ng tinapay na matigas para makaganti ka. Ano ba? Batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, di mga taong gumagawa sa iyo ng mali, bigyan nyo ng maganda. Kasi po, siguro, sir, ba't ko gagawin yun? Ito po, lesson number 4 na napakaganda. Ang sabi ng Diyos, di ba, God said, vengeance is mine, I will repay. Bigyan natin ng puwang ang Diyos na gumawa ng paggaganti para sa iyo. Tandaan mo, pinangako ng Diyos, what you sow, you will reap. Pinangako niyan, may ginawang mali yung amo mo o yung ibang tao sa iyo. Huwag kang gaganti. Paano magiging patas ang laban? Hindi ako gaganti. Hindi ba ang turo namin sa inyo? Pag ginawa ka ng mali, gawa mo ng maganda. Sir, paano yung pangakong what you sow, you will reap? Ito na nga po yun. Vengeance is mine, I will repay. Says Lord, ano yun? Si Lord po ang bahala mag-repay lahat ng kasalanan nitong mga to sa'yo. Yes. Huwag kang gaganti sa kanila. Pabayaan mo si Lord ang kumilos sa kanya. Ito maganda. Nagawa mo yung tama. Winalahiya ka, ginawa mo yung tama. Hindi ka gumanti. So sa lahat ng bagay, tama ka. Sila lahat ang mali. Hindi ba what you sow you will reap? Nagtanim sila ng mali, ani sila ng mali. Nagtanim ka ng maganda, ani ka ng maganda. Naalala ko yung laging quote na sinasabi natin, when you let go of what's in your hand, God will let go of what's in His hand. So maganda kung nagtanim ka ng maliit yung kamay mo pero ang balik sa'yo mas malaki kasi mas malaki yung kamay ng Diyos. Kaya po, paulit-ulit ho, huwag gaganti, pabayaan nyo na si Lord. Sino man po yung mga taong walang hiya sa kapaligiran nyo, huwag gaganti. Si Lord ang bahala. Parang ganito, Lord, bahala ka na. Promise, gaganda buhay mo. Sana ginanahan kayo sa ating discussion, ginanahan kayong mabuhay at mas magandang buhay. At para ganahan naman kayong kumain, bisitahin nyo lang po ang Butterberries Cafe Food Truck. Every Saturday po yan, located in Eco Park, 1030 Alpine Street, Los Angeles, California. Every Sunday naman po, 9 a.m. hanggang 5 p.m. Nasa Melrose Trading Post naman po sila, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering, tawagan nyo lang po sila. 323-610-9005 at 323-244-9784. At syempre, marami pa tayong pag-uusapan mamaya. Kaya magbabalik pa ang tulong ko pasa mo global. Huwag BBTU. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mag-global. Big Garcia po muli. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin gumanda ang buhay nyo, continually, bibigyan namin kayo ng mga tips sa pagpaganda ng buhay. This time, pag-uusapan natin ngayon ng isang internet article na napakaganda. 5 ways giving is good for you. Siguro, paano naging good sa akin? Magbibigay nga ako. Ito pa yung sinulat ng Jason Mars at Jill Suti. Ang ganda dito, sabi nga dito, number 1,
giving makes us happy. Yeah. Alam nyo, may pag-aaral na ginawa ang Harvard Business School, ang si Professor Michael Norton at kanyang mga kasama niya. They found out that giving money to someone else lifted participants' spirit, no, or happiness more than spending it on themselves. Yeah. So, basically po, normal tayong mga tao, pag gumastos tayo at may binili tayo, parang ang saya po natin. Oo. Totoo naman para po sa yun. sarili mo yon. Pero base po sa pag-aaral na sinabi po sa inyo ni Ma'am Adeline, sa kanilang pag-aaral, nag-iba po. Mas masaya daw po pala pag yung perang balak mo pambili sa sarili mong gamit, pero binigay mo sa iba at binigay mo tong mga bagay na to sa mga tao, nasasaya dahil sa binigay mo, mas matindi daw po pala ang kaligayahan. Kung hindi niyo pa nasusubukan, subukan niyo po yan. Oo, sabi nga ng happiness expert pareho din daw yung kanyang nadiskubre when she asked people to perform 5 acts of kindness each week for 6 weeks. Pareho din daw yun. So again, ang ito po, resulta. independent study, Yes. independent na practice po, pareho rin po ang resulta na napakasaya daw po ng mga taong nagbibigay sa iba. May pag-aaral pa na ginawa ang National Institutes of Health. They found out that when people give to charities, ito yung mga charitable institutions, di ba? It activates regions of the brain associated with pleasure, social connection, and trust. At nagkikreate daw ito ng warm glow effect. O, ito po, pangatlong pag-aaral. Oo. At this time po pag-aaral to, scientific po ang ginawa nila. May epekto daw po sa ating pangangatawan pag nagbibigay po ng masarap na pakiramdam. Kaya po, please, kung hindi nyo po nararamdaman itong mga bagay nito, mula sa araw na to, subukan nyo na pong magbigay. Yes. Dahil napakarami pong benepisyo. So, yung una natin, sinabi natin, giving is actually making you happy. Number 2, Giving is good for our health. Aba! Oh, ano, diba? connect? Kasi meron ding pag-aaral na nag-link ng different forms of generosity to better health. Sabi nga, even among sick and elderly, marami daw silang nakikita. Doon sa libro ng pag-aaral, sabi daw, Why Good Things Happen to Good People by Stephen Post, ay professor po of preventive medicine, ang nagsabi po that giving to others has been shown to increase health benefits in people with chronic illness. Yung mga chronic na including po HIV, tsaka multiple sclerosis. Ano pang sakit? So, ibig sabihin po, siguro, anong koneksyon ng pagbibigay para sa kalusugan? Di ba, una-una nasabi na po natin, pag ikaw nagbibigay, sumasaya ka. Normally po, ang masayahing tao, medyo malayo sa pagkakasakit. Ang malungkuting tao, madaling magkasakit. Doon pa lang po, Oo. kita na po natin. Kasi pag malungkot ka, depressed ka, ang spirit mo mababa, ang physical immune system mo mababa. So, Mababa, madali kang oo. kapitan ng sakit. Kaya po, napaka-importante po, start giving. Kasi po, it brighten your perspective, gumaganda pakiramdam ng puso mo, at dahil magaan ang pakiramdam mo, may liit po yung posibilidad na magkasakit ka. Kung may sakit ka na, di ba? May sakit ka na, lungkot-lungkot mo pa nagbigay ka. Makikita mo yung tuwa at ligaya. Mababawas yung sakit mo. Bakit nga? Dahil ikaw nagbigay. So please po, kung hindi niyo po nararamdaman to, subukan niyo po. Promise po. It will make a lot of difference. Yes. Isa pang pag-aaral sa University of California, Berkeley, they found out that elderly people who volunteered for 2 or more organizations were 44% less likely to die over a 50-year period than were non-volunteers. So another po. Grabe, no? Kung minsan po, may mga pagkakataon, sir, wala man akong perang pambigay, ano gagawin ko? There's Oo. another way po. You volunteer. May buhay ka, may katawan ka, may isip ka, may kamay ka. Alam niyo po bang may mga organisasyon na nangangailangan ng katawan? Okay, Oo. ibig sabihin, busybody. So, just go there, volunteer. Mag-aabot ka ng pagkain, mag-aabot ka ng tubig. So, It kitchen. will make a Oo. lot of difference po sa health niya. At ang sabi nga, yung longevity, no, bakit daw po nagagawa ito ng giving? Kasi it helps decrease stress. Nababawasan ng stress mo na associated with variety of health problems. Kaya simulan niyo na po magbigay. Meron pa, ang pag-aaral sa Johns Hopkins naman. Sinabi naman dito na nakakababa daw ng blood pressure yung pagbibigay. So, hindi namin ang blood pressure, hindi high blood, ha? Oo, Blood pressure. blood pressure kesa dun sa participants na hindi marunong magbigay. So, napansin, ang dami pong benepisyo. Kaya po, start giving.
Number 3, giving promotes cooperation and social connection. Yan. Kasi when you give, you're more likely to get it back. Yes. Diba? So sabi nga ng maraming pag-aaral kasama na dyan yung sinabi ni Brent Simpson at saka ni Rob Willer. Sabi nila na when you give to others, your generosity is likely to be rewarded Yes. by others down the line. Minsan, ang magbibigay yung nabigyan mo. Yes. Diba? Babawi sa'yo later on in life. Or minsan naman, someone else. Or minsan, si Lord po ang magbabalik sa inyo. Ang punto po, you're starting a cycle of giving, Yes. may babalik sa'yo. At kuminsan, di kayo malungkot, may pupunta naman sa'yo, may tutulong sa'yo, may magpapasaya sa'yo. That's what happened when you give. Dahil, isa sa napag-usapan natin kanina, what you sow, you reap. Pag nagtanim ka ng kaligayahan, ng kabutihan, babawi ka rin ng kaligayahan at kabutihan. Tsaka itong exchanges na to promotes a sense of trust and cooperation that strengthens yung ties mo with other people kapag tumulong ka. At syempre, may positive social interaction yan. Kasi, di ba, nakikita ka at tumutulong ka, gumagaan ang loob nila sa'yo. So, nagkakaroon ng social interactions which is the central to good mental and physical health. Isipin nyo, nakatulong na sa'yo, nakatulong ka pa sa ibang tao. Kaya nga sabi nga when you give to others, you don't only make them feel closer to us. Yes. We also feel closer to them. Kaya being kind and generous leads you to perceive others more positively, mas magandang tingin mo sa kanila, and more charitably. So, napakaganda po yan. Number 4 tayo. Giving evokes gratitude. Ayan! Kaya whether you're on the giving or receiving end of the gift can elicit feelings of being grateful. Kasi pag nagbigay ka po ng anything to other person, it will evoke gratitude. Magkapasalamat yan. Thank you. Thank you. Hindi lang yan. Ikaw biglang magkapasalamat ka rin. Ay, thank you dahil nakapagbibigay ako. Thank you, meron ako sobra, kaya naibibigay ko. So, ang thankful po, hindi lang i-evoke yan doon sa nabigyan. Pati ikaw nagbibigay, you'll be thankful because God has blessed you. Yes, it can be a way of expressing gratitude or instilling gratitude in the recipient, di ba? And sabi nga ng research, yung gratitude daw is integral to happiness, health, and social bonds. Diba? Ang ganda po nun. So, please start giving. At meron pang mga sinabi nga na napakadami, nakakakaroon daw ng optimism yung tingin mo sa buhay, mas nagiging positive ka, and you feel better about your lives overall. So, number 5, ano yung pwedeng magandang resulta ng pagbibigay? Ito po yun, pakinggan nyo pong mabuti. Ayan, giving is contagious. Ayan! Nakakahawa. Parang kanyan, parang... Virus? Virus. Parang ano yun, yung... Oo. ano yun, yung virus na kumalat sa atin lately. COVID. COVID yan. Oo, Okay. oo. Kasi when we give, we don't only help the immediate recipient, Yes. no, nung binigay mo. We also spur a ripple effect of generosity throughout the community. Yung ganda po, pag nagbigay kayo, parang i-encourage, motivate other people to give. And listen, misa ka lang nagbigay, siya magbibigay. Yung binigay niya, magbibigay. Mapapansin niyo sa araw, isa sa mga dahilan, ba't lahat ng tao niya nabibigay? Because ikaw nagsimulang magbigay. Kaya nga sabi, it inspires the observer. Yung mga nakakakita to behave generously later toward other people kasi nakita sa iyo as an example. At ito pa ha, yung giving daw also been linked to the release of oxytocin. It's Ito another chemical ito hormone sa yung bayan. hormone that induces feeling of warmth, euphoria, and connection to others. Kaya nga po, start giving. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan at ang ganda-ganda nun, yung value ng pagbibigay, hindi lamang sa kanila, mas lalo na sa iyong nagbibigay. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat gawin para mapagandaan at mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay. Sa ating episode na Pass the Test Part Part 2! 2! Magbabalik pa ang tulong ko, pasa mo global. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global, Vic Garcia bumalik. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, kapamilya, last week sinimulan po natin ang ating pag-uusap tungkol sa
Ano-anong dapat gawin para mapaghandaan at mapagtagumpayan ang pagsubok sa buhay? Napag-usapan din natin na great preparation always leads to great performance. Kaya maraming taong hindi maganda ang buhay dahil hindi maganda ang kanilang paghahanda. Yan, ito po yung ginagawa natin, paghahanda po sa pagsubok na darating sa ating buhay. At pag napaghandaan natin ito, malaking posibilidad mapagtagumpayan natin. Parang sa eskwela, kaya maraming estudyante ang baksak sa test dahil hindi naghahandang maayos sa pagkuha ng exam. Yes, ganun din sa buhay. Kaya maraming taong bumabagsak sa pagharap sa pagsubok sa buhay dahil hindi maayos o hindi napaghandaan ng mabuti. Yan. Good news! Today, tutuloy po natin ang paghahanda. Okay? Kung ano nang dapat gawin para mapaghandaan at mapagtagumpayan ang mapagsubok sa buhay. Sa ating episode na Pass the Test Part 2! Okay. Okay, review lang tayo ha sa ating mga pinag-usapan last week. Step number 1, go to the school of life and learn. Kasi learning is not attained by chance. It must be sought for with ardor and diligence. So, ibig sabihin, pagbukas pala ng mata nyo, may pag-aral, nasa eskwela ka na. Learn as much as you can sa makikita nyo sa buhay. Nanay nyo, tatay nyo, kapatid nyo, opisina. May matututunan po doon. At kung po tayo, we will learn, we'll be a better person. Number 2. Okay, number 2, pumasok ka na rin lang naman, listen attentively. Kasi wisdom is the reward you get for a lifetime of listening when you'd have preferred to talk. Kasi kung gusto po natin matuto sa buhay, isang bagay po, makinig. At pag nakinig ka daw, magkaroon ka wisdom. At pag nagkaroon ng wisdom, alam mo ibig sabihin nun? Halos lahat ng problemang darating sa iyo, alam mo kung paano solusyonan. Number 3, ask questions. Naalala niyo yung sinabi namin last week, sabi ni Anthony Robbins, the quality of your life is determined by the quality of your questions. May mga pagkakataon sa buhay, di natin alam ang gagawin. Simple lang po, hindi pala alam. Magtanong kasi kadalasan po yung hindi natin alam ng iba. Paano natin malalaman? Itanong, wala. Number 4, sabi natin last week, take notes. Kasi writing things down is the first step towards making it happen. Kaya po sa school, di ba, we take notes. Kung may kausap po tayo ng team mo, marami maganda sinasabi, sulat mo kasi po, hindi nyo po matatandaan lahat ng sinabi niya. Pag alis niya, nakalimutan niya na. Yes. Pero pag naisulat, ito gagawin ko, ito gagawin ko. So dahil alam mo na dinig mo, may notes ka, malaking posibilidad, magawa mo. Number 5, review your notes. Kasi bali wala naman kung may notes ka, hindi mo naman ni-review. Tandaan nyo to, repetition is the mother of all skills. Nakuha mo na. Pag uwi mo ng bahay, reviewin mo. Para pagdating ng problema, ito gagawin ko. Hindi mo na kailangang puntahan yung notes mo ulit kasi na-review mo na, na-memorize mo na, alam mo na at sigurado malamang magiging tama ang pagharap mo sa problemang darating sa buhay mo. This time, simulan na natin yung discussion. Step number 6 sa paghahanda sa pagsubok ng buhay. Number 6. Be resourceful. Ayan! Kung hindi mo makita ang solusyon sa iyong pagsubok or sa test, edi maghanap ng ibang paraan. May mga pagkakataon po, may mga pagsubok na dadaan sa atin. Oy, napag-aralan ko na yan. Nadinig ko na yan. Alam ko na gagawin yan. Gagawin mo na. May mga pagkakataon po ganun. Handa ka na paghandaan mo. Pero may mga pagkakataon, may darating na problema. Uy, bago to, hindi ko alam to. So then papasok ang being resourceful. Hindi ko napag-aralan to. Gaya sa school, pag wala sa textbook, anong sabi? Punta ka na library. Yes. Open ang Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana. Naalala niyo po ba yan? Oo. Pag naalala niyo po yung matanda na kayo. Yun po yung research natin during ng araw. Ito po yung mga additional resources na ginagamit natin para malaman yung solusyon sa problema sa school. Pero sa buhay, ganun din po. Kumbaga, wag kang hihinto pag sinabing wala na, di ba? Kasi being resourceful is the ultimate resource. Ulit na kayo ulit. Diba? Makinig po. Napakaganda po nito. Yes, being resourceful is the ultimate resource. Ibig sabihin, naghahanap po tayo ng source sa solusyon ng ating problema. Pero ito daw po sikreto. Being resourceful is the ultimate resource. Ano ibig sabihin nun? Pag ikaw daw po resourceful, halos lahat ng kailangan mo makukuha mo. Wala man dito, pero nandun. Wala man doon, nasa kabilang lugar. Yes. Ano po naging sikreto? You are resourceful. So, hindi ka tumigil hanapin yung solusyon sa problema mo. yung nakaraan, sabi mo nga nahihirapan pa kasi grabe ang bibigat ng Encyclopedia Britannica, di ba? Ngayon mas madali na, di ba? Tanungin mo lang si Google, ay may sagot na. Tanungin mo lang si Alexa, may sagot na. So, ganda na po, ang bilis na po ngayon. Dati, saan ko mahanapin to? I-Google mo lang yan, tapos na. At ito po, kung hindi nyo pa alam, may mga bagay pa pong
mas magaling kay Google. Ayun, nadinig nyo na ba yung Oo. Chat GPT? Or AI, pwede nyo. Artificial intelligence po to, may tanong ka, tanong mo si Chat GPT. Ano man yung tanong mo? Yes. Sasabihin niya sa'yo. So, ibig Or, sabihin, mas madali na Kung ngayon. gusto mo mas entertaining, pwede kang mag-YouTube, 'di ba? Para may video pang kasama. May nagsasalita, Oo. may umaarte. So, depende po. At the end of the day, ngayon po, mas madali nang mag-research. Pwede mo ring magbasa ka ng libro, manood ka ng videos about relationships, 'di ba? Suggestion lang natin, hanapin nyo yung may magagandang research or video katulad ng relationship goals ni Michael Todd, 'di ba? Pwede mong hanapin. So, ibig sabihin, ano man po problema pinagdadaanan nyo, may resource. At ito po ngayon, ang ganda, nag-cellphone kayo. Hindi nyo kailangan ng computer. Sa cellphone lang, Yes. pwede na kayo makahanap ng solusyon sa inyong problema sa buhay. Pwede kang magdala ng libro, 10 libro sa phone Sandang mo. libro! 100 books nasa phone mo. Kaya minsan may problema tayo sa disiplina, di ba? So if you have a problem regarding discipline, basahin mo ang Atomic Habit by James Clear, di ba? Yan, ang ganda So, po pwede niya. mo Kung yan. may problema ka sa kaperahan, basahin mo ang libro na Baby Steps ni Dave Ramsey. Ibig sabihin, napakaraming Yes. libro na susolusyon sa problema pinagdadaanan At natin. isa pang paraan para maging resourceful, pwede kang magpa-counsel. Yan. Kung ayaw mo yung mga sinasabi naming magbasa, gumawa ng mga research through online, pwede kang magpa-counsel. At isa pa, pwede kang magtanong, sasagutin Yun, ka. yung po, pagkakaiba po sa libro, hanapin mo yung solusyon sa problema mo. Oo. Pag counseling po, diretsyon, ito problema ko. So, kung nakakuha kayo ng matino, magaling, qualified na counselor, malamang matulungan at magabayan po kayo sa problema ang pinagdadaanan. So, ano po, punto lang, at the end of the day, pag today, hindi ka nag-research at hindi mo nasolusyon ang problema mo na yon. Because halos lahat ng solusyon sa ating problema, nandyan lang sa tabi-tabi. Oo. Hahanapin mo lang. Or basically, at the end of the day, you just need to be resourceful. Oo, minsan kasi 'di ba parang magpapalit ka lang ng filter sa aircon mo sa kotse. Ay nako, dadalhin mo pa, gagastos ka pa ng mahal. Ngayon, pwede mo na lang palang i-research, i-YouTube mo. I-YouTube mo na lang Oo, yun. pag nakita mo sa YouTube, ay ganun lang pala, makakatipid ka na, Pinakasimple. sigurado ka pa. Napakaraming tao, sir, Oo. hindi ako marunong magluto. Dati Ayun, magbabasa ka pa ng oo. recipe, ang tagal. Correct. Ngayon, i-YouTube mo lang yan. Pag how to cook nilagang baboy, how to cook, tuturo na sa'yo. Ang dali. Kaya nga, pag hindi ka pa rin natuto magluto, malaki problema na talaga. Oo. Kaya nga ako pati salad Uy, paano ba gumawa ng watermelon salad? Hahanapin ko lang yan sa video or magtatanong ka lang, ay ito pala yung ingredients, paghahalo-haluin mo lang. Ay, ang sarap naman Diba? pala. So, no? my point is this. Oo. Kayo na po ang maglilimit sa inyo kung ano dapat matutunan. Kayo rin po maglilimit sa inyo kung paano solusyonan ang problema nyo. Because halos lahat ng solusyon sa problema nyo, nandyan lang sa tabi-tabi. Bago tayo mag-break, may good news kami sa inyo. Continuous pa rin ang good news namin. Kung nagbabalak po kayong umuwi ng Pilipinas o may kilala kayong uuwi ng Pilipinas, ang Crown Plaza Manila at Holiday Inn Manila Galleria, dalawa sa pinakamagagandang hotel sa Pilipinas, ay magkakaloob ng free hotel accommodation. Ang simpleng-simpleng nyo lang gagawin na ito. Okay? Magpadala kayo ng email sa tulongko@gmail.com. Sa inyong email, isulat ang inyong pangalan, address, contact number, at bakit kayo nanonood ng programang ito. Yes. Ganun lang kasimple. At ang may pinakamagandang dahilan o malamang share nyo yung mga natututunan nyo ay pagkakalooban po ng free hotel accommodation. I-raffle po namin yan, kaya sali na, may premium accommodation na kayo, libre pa. At ino-notify po namin kayo via email if you have been selected to receive the complimentary hotel accommodation. Bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa tulong kalusugan mula sa ating in-house certified nutritionist, owner of Salad Master Dealership in Santa Clarita, California, na si May Gonzalez. May! Dementia is a decline in cognitive function that affects memory, thinking, and social activities. Here are some essential tips to prevent dementia. First, eat a balanced diet and include foods rich in antioxidants, omega-3 fatty acids, and vitamins, which can protect brain health. Second, keep your mind active. Challenge your brain like puzzles, reading, or learning a new skill. Mahalaga ang social interactions kaya manatiling konektado sa pamilya at mga kaibigan. Third,
Stay physically active. It improves blood flow to the brain and supports overall health. Do moderate aerobic activity per week. Fourth, manage stress effectively. Chronic stress can negatively impact brain health. Practice relaxation techniques such as meditation and deep breathing to reduce stress levels. Fifth, get enough sleep. Poor sleep can lead to cognitive decline, so establish a regular sleep routine and create a restful environment. Lastly, avoid smoking and alcohol consumption. Ito ay maaaring magdulot ng cognitive decline at pataasin ang panganib ng dementia. By following these tips, you can support brain health and reduce the risk of dementia. It's never too early or too late to start taking care of your brain. Small, consistent changes can make a big difference over time. And good news! If you're located in Southern California, I can arrange a visit for you or send my team to demonstrate how to prepare a healthy and balanced diet for free. We will even bring the ingredients and we can enjoy a meal together. Slots are limited, so reserve your spot by emailing tulongko@gmail.com with your name, phone number, address, and preferred date and time. This is May Gonzalez reminding you to stay happy, healthy, and blessed. Maraming salamat, May. Until next time, para sa iba pang tips para sa tulong kalusugan. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko Pasa Mo Global, Fig Garcia po balik. At Abilene Garcia, bago natin ipagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa Beauty Tips for Life ni Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane? Life should never be boring, so that you will be adoring. So color your hair and never be in despair. Yes, it boosts your confidence and spells the difference. Smile from ear to ear and don't let that gray hair appear. Oh, life should never be boring, so that you will be adoring. So color your hair and never be in despair. Boost your confidence and spells the difference. Smile from ear to ear and don't let that gray hair appear. Let your voice be heard by the way your hair speaks at Jane Rockstar Salon. Yes, you can be home. Wow, ang galing naman nun. Maraming salamat, Jane. Visit Jane and get a free hair consultation sa Jane Rockstar Salon at 12146 South Street, C. Artesia, California. Tawagan na numerong 562-850-7110. Okay, itutuloy na natin ang pagsagot sa ating tanong na ano-ano ang dapat gawin para mapagandaan at mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay sa ating episode na Pass the Test Part Part 2. 2. Okay, review muna tayo. Okay, review lang, quick lang. Number 1, go to the School of Life and learn. Number 2, listen attentively. Number 3, ask questions. Number 4, take notes. Number 5, review your notes. At number 6, be resourceful. Remember, being resourceful is the ultimate resource.
members. Correct ka dyan. Number 7, join group study. Ayan, naalala nyo pa ba yung mga pagkakataon nung bata pa kayo, nung estudyante pa kayo, sama-sama kayo nag-review. Pag may darating na exam, kuminsan Yes. pupunta kayo sa library, o kaya kuminsan pupunta kayo sa park, o sa ilalim ng puno. Oo. At may mga pagkakataon, nag-overnight pa tayo. Oo, ano yung overnight? Overnight. Ano Pupunta yan? ka sa bahay ng kaklase mo, mag-overnight kayo. Tapos, Overnight yun. Oo, tapos actually, di naman kayo nagre-review. Nagkukuhan lang kayo, nagkukwentuhan. Yung last 2 minutes, doon lang kayo magre-review. Pero maganda rin, marami rin mga estudyante na talagang nag-group natututo study. because of group study. Oo. Kung minsan, di ba, parang meron tayong mga ginagawa, tinatanong natin, nire-review mo yung mga kasama mo para matuto ka. Yeah. Ganon din sa buhay. Pwede rin kayong sumali sa mga support groups or D group, life group, di ba? O any group Oo. na makakatulong sa inyo sa problema pinagdadalan. For example, may mga taong dumaan sa pagiging addict o ongoing. Oo. Meron pong drug addict abuse group, alcoholism Yes. group, mayroong gambling, anger, ibig sabihin, Oo. yung mga pinagdadaanan natin, may mga grupo po kayo. For example, yung mga nag-retire, retirees group. Ibig sabihin, anong gagawin ko? Nag-retire na ako. May mga Oo. social group po pwede niyong samahan para magabayan kayo. Kasi yung problema pinagdadaanan mo, pinagdaanan na nila. Alam na nila solusyon sa problema mo. Ano na lang gagawin mo? Join. Rather than magmukmuk ka. Oh, ano gagawin ko Diba? dito? Paano ko sosolusyonan to? Hello, may sagot sa problema mo. Mag-join ka. Kasi kapag may kasama ka, may aalalay sa'yo. Yan. May magtuturo Ayan. sa'yo. May magtutulak sa'yo. Sige, dali lang, dali. Ba't may nagtutulak? Kasi pag may mga pagkakataon, may dapat kang gawin, tinatamad kang gawin. Pero O pag may ayaw mong kasama ka, gawin. aba, hoy, gawin mo yan! Nangako-ngako ka pa, hindi mo na may gagawin. So, yung pang purpose. Kaya, napakaganda nung may kasama. Join a group. Hindi lang tutulak, may magtatama sa'yo. Ano naman yan? Ito naman po yung magtatama. May mali kang ginagawa. Kuminsan, hindi mo napapansin yun. Kuminsan, alam mo, Oo. may magpapala. Mister, hindi ba pinag-usapan natin sa grupo? Huwag gawin to, huwag gawin. Ay, oo nga. Pero kung wala kang grupo na magtatama sa'yo, patuloy mong gagawin yung mali. Kaya napaka-importante po, join a group. May naalala ko, may kausap ako lately, sabi niya, kapag may group ka, mayroon kang coach, di ba? Yung coach, nakikita niya yung nangyayari sa playing field. Ikaw Hindi, di ba? Kaya ang tanong niya, makikinig ka ba sa coach o babalik ka sa playing field nang hindi mo naririnig yung coach? Kaya, importante po yun. Kaya kung gusto nyo gumaling sa paghawak ng pera, sumali po sa mga financial literacy groups. Meron po Oo. niya. Yan yung mga pinag-uusapan nila, paano ba mag-invest, paano ba mag-save. makatipid. Yes, oo. Para matuto tayo. Kung gusto man maging magaling na tagapagsalita. Ayan, marami po ganyan. Gusto Diba? public speaker. Oo, yan. pwede kang sumali sa Toastmasters. Yeah. Ito po yung diba? grupo ng mga taong normal hindi magagaling. Tapos, sila po, magtuturuan kung paano. O kung minsan, meron po sila, inimbita yung magaling, tuturuan sila. Pero sila magtutulungan po how to be a better speaker. Ganun po kasimple. May gusto kang gawin, maghanap ka ng marunong o magtuturo sa'yo. Oo, pwede kang sumali ng cooking class kung Yeah. gusto mo mas magaling kang matutong magluto. Kung gusto mo namang matuto sa halos lahat ng aspeto ng buhay o patungkol sa Diyos, pwede kang sumali sa Bible study, di ba? O go to the church regularly. So may mga pagkakataon din po, yung mga ganyang grupo na pwede pag-aralan niyo po yung salita ng Diyos na normally, nandun po tinuturo kung paano gumanda ang buhay natin. Kung kailangan niyo po yan, at alam ko po, kailangan ng lahat ng tao yan, join a group na pwede niyo pong matutunan yung mga bagay. Yes. Number 8. Number 8, get a personal coach or advisor. Ayan, ano yan? Ito'y para sa mga taong talagang seryosong gumanda ang buhay, di ba? Naghahanap yan ng mga taong pwedeng magturo, di ba? Pwede kang tutukan at ito one-on-one, di ba? Ito po yung pagkakaiba ng group. Sa grupo, pupunta ka doon, marami kayo, 5, 6, 7, 8, 10, marami. Tapos, exchange of ideas. Magtutulungan kayo. Yun po yung joining a group. Ang getting a coach is a different thing. Yes. It is a one-on-one relationship. For example, gusto ko maging magaling na basketball player. Hanap ako ng magaling na coach sa basketball. So, maglalaro akong basketball, papanoorin niya ako, gagabayan niya ako. Pag namali ako, sasabihan niya ako. Pag di ko alam ang gagawin, yung ibig sabihin ng coach, one-on-one. Yes. At karamihan ng magagaling na atleta,
meron silang personal coach. Hindi naman yan basta na lang born na magaling silang basketball player, magaling silang football player. Talagang merong one-on-one. At alam mo na, pag-alaman ko, yung coach pala nila, hindi lang sa larangan ng pagiging atleta, maging sa diet nila, ha? Totoo, meron silang Pinakikialaman. physical coach, exercise Oo. coach, diet coach, eating coach, lahat po. Ito po yung magagaling ng tao. Kung gusto talagang nyo gumaling, find somebody. Kung meron kang specific problem, find a coach that can help you with that. Ang dami pong magandang mangyayari po sa bayan. Pero marami nagsasabi, Nako! sir, mahal yan. Mm-mm. Oo. Pero tandaan nyo to, if you think training is expensive, try ignorance. It's more expensive. Mas Diba? magastos po pag wala kayong alam. So, gagawin nyo isang bagay, mamamali kayo, mas malaki ang problema nun. Pero kung mag-invest kayo, kasi po, investment po ito eh. Gagastos kayo para matuto kayo. At sa totoo lang naman, marunong naman kayo mag-invest. Yes. Punta kayo sa school, di ba nag-invest ang nanay niyo para kayo matuto? Bakit niyo pinag-aaral anak niyo, nag-invest kayo para sila matuto? Ang problema po kuminsan, bakit pagkatapos graduate sa pag-aaral sa school, ayaw na nating mag-invest? Ang punto ko po, even after finishing school, yung normal school, patuloy kayo mag-invest. Get a teacher, get a coach. Promise po, yung mga normal hindi mo alam, malalaman mo. Yung normal hindi mo kayang solusyonan, masusolusyonan mo. For example, gusto mo talaga nga maayos ang iyong pangangatawan, di ba? Talagang kailangan mo na ng personal fitness coach. Pupunta ka doon sa mga gym. Specifically, hindi ka na magbabayad sa gym. Magbabayad ka pa ng personal fit. Bakit? Seryoso eh! May mga seryoso naman sa gustong maayos yung kaperahan. Yeah. Di kailangan mo ng personal financial advisor. Ano man ang gusto mong pagandahin sa buhay mo, may coach o advisor na pwede kang makuha. Eto, good news! May mga available pong coach for free Yes! and for a fee. So, ano po ang punto? Normally po, for free, medyo baka hindi ka sigurado maganda yan. So, magbigay ka ng may bayad. Hindi rin po dahil may bayad, sigurado maganda. Kaya, Yes. manalangin ka, magpatulong ka, at may mga grupo po, especially mga spiritual church group, nagbibigay po sila ng mga advice na ito, libre. So, ang punto ko po, hanapin nyo po, be resourceful. Kaya na pinag-usapan natin kanina, matatagpuan nyo yan. Alam nyo, may mga pagkakataon na kailangan talaga nating magbayad o tumaya para magkaroon ng biyaya. Ang problema yung mga tao, Diba? gusto biyaya, ay naman tumaya. Sabi ni Warren Buffett, the best investment you can make is an investment in yourself. So how much have you invested in yourself? Yung panonood nyo po ng programang ito, it's investment of time. Wala kayong gastos dito, gano? Yes. But yung investment of time nyo po sa pakikinig po sa amin, makakatulong po sa inyo yan. Kaya patuloy nyo pong gawin yung panonood ng programang ito. At, imbitahin na inyo mga kapamilya, manood din ng programang ito. To be a better person, alin ang mas malaki ang ginastos mo? Yung damit mo o yung libro Yeah, mo? sige po, pakisagot! Oo, next, alin ba ang mas malaki ng ginastos mo? Yung cellphone mo o seminar? A or B? Concert o Oo. coach? Bakasyon o special studies? Ngayon, malamang alam mo na bakit may bumabagsak sa O ikaw specifically, bakit ka bumabagsak sa test? Mali kasi ang investment ng time, money, and effort natin. Mamaya, tutuloy natin ating usapan kung ano-ano ang dapat gawin para mapaghandaan at mapagtagumpayan ang pagsubok sa buhay. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa Magloba. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Magglobal. Vic Garcia pumalik. At Avelyn Garcia. This time, itutuloy na natin ang pagsagot sa ating napakagandang tanong. Ano-ano ang dapat gawin para mapagandaan at mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay? Sa ating episode na Pass the Test Part 2. Number 9. Make and take practice test. Gaya nung tayo ay estudyante, gumagawa tayo ng mga mock or sample test, di ba? At susubukan nating sagutin. For example, Ganun din sa for example, buhay. di ba sa math, ito ang ginagawa Oo. natin. May question, aralin natin kung paano solusyonan. Okay na yun, aralan natin. Pero gagawin natin ngayon, the same test, ilalagay natin parang sample test paper natin. Walang sagot. At sasabihin nyo, okay, your time starts now. Sasagutin mo yun, di ba? Sasagutin mo yun. Tapos, after that, checkin mo rin naman yung sagot mo. Correct. Tama ba ako? Tama ba ako? Kasi pero kung minsan, habang nagre-review ka, alam mo yung sagot. Pero pag after one day, nakalimutan mo na yung sagot, dun po papasok ang practice test. Yes. Titingnan mo kahit hindi mo na siya ni-review kanina o kagabi, natatatandaan mo pa ba yung sagot? Yun po ang ibig sabihin ng
practice test. Gawin nyo po yun. At malamang ginawa nyo ng estudyante kayo. Ganun din sa buhay, di ba? Dapat may practice test ka. Hindi pa nangyayari, pinagpa-practicean mo na yung gagawin mo kapag nangyari yung isang bagay na Sample. yun. Ito, sample. Na-experience yun pa nung araw na may kakausapin ka. Oh. Medyo matindi ang usapan. Bago mo siya kausapin, ano ginagawa mo? Pasok ka sa CR. Harap ka sa salamin. Harap ka sa salamin. Oo. At parang kausap mo siya sa salamin. Alam mo, ganito yan. Interview, di ba? Pag may interview. Ayan, may interview. Oo. Pinagpa-practicean mo kung paano sagutin yung mga sagot. O pinagpa-practicean mo kung tanungin niya to, ito sasagot ko. Ano po purpose doon? Parang parang mali na bitawan ko. Babaguhin ko. Ulit. Take 2. Ito, tama na. Take 3. Ibig sabihin, doon, ang tawag doon, hindi pa totoo yun. Hindi pa totoo yun. Yes. Pero pinagpa-practicean na para paglabas mo ng CR, o paglabas mo ng kwarto ng bahay mo, pag nakita kayo, yung possibility mamali ka ng statement o sasabihin, maliit na lang. Alam At mo- dahil doon, tatama buhay. Alam mo, may kausap ako kanina, sabi niya, alam mo, napatawad ko na eh. Pero pag nakita ko, Naku, parang manggigigil ako eh. Sabi ko, dapat ngayon pa lang, Practice. decide mo na, practice mo na, imaginein mo na makikita mo. Para pag nakita mo, Ito talagang suggestion bonggo ko. napatawad mo. Kunin mo yung cellphone mo, hanapin yung mukha. Kausapin mo siya I as if forgive you. kaharap mo na siya. Yeah, pag-practice. O may picture kang malaki, lagay mo sa harap mo. And try to talk to that picture as if kaharap mo siya. Alam mo, malaki posibilidad pag nakita mo na siyang totoo, Oo. tatama ang kilos mo. Parang basketball, di ba? Naglalaro sila ng parang tunay na laro. Para pagdating ng laro, alam na nila yung gagawin. Ang tawag po doon, practice. Naglalaro sila, parang totoo, pero hindi naman totoo. At dahil doon, natututo po sila. Kaya importante yun. Practical application, ha? Example, may problema ka sa pera. Yan. Pumasok ka sa mall o sa supermarket ng walang pera. Pumasok ka, magstay ka sa loob ng at least 30 minutes at lumabas ka ng walang binili. Una-una, wala ka na pili, wala Oo. ka kasi pera. Mas malaki problema, pag pumasok ka, wala kang pera, lumabas ka meron, ay nagnakaw ka, problema po yun. Abay po, try mo lang, kasi parang gigil ka. That's okay, that's part of the struggle. When you're struggling, that means you are learning. Tandaan niyo po yan. When you're struggling, that means you're learning. Ibig sabihin, alam mo yung tama, gusto mong gawin yung mali, nag-struggle ka. That's very good. Yes. At kung may taong galit ka, no, o galit sa'yo, pag-practicean mo na yung Yan. sasabihin mo sa kanya kapag nagkita kayo. Para pag nagkita kayo, alam nyo na yung sasabihin mo, o gagawin Yan mo. po, napakaganda po nito. Gawin niyo po to. Practice ang tawag. Eh sa relasyon, kung gusto mong gumanda ang relasyon ninyong mag-ama, mag-ina, mag-asawa, ay pag-practicean mo na yung sasabihin mo para alam mo na yung gagawin Yeah, mo. example, kapag nandyan gusto na. madinig ang asawa mong I love you, kahit hirap ka magsabi na, pag-practice mo na, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. So until magkita kayo, I love you. O, diba? So parang to pass the test, you need to practice, Practice. Practice. Naalala ko yung driving test eh. Talagang To pass the driving test. Oo, dito sa California, napakahirap pumasa ng driving test, di ba? Pero pagka nag-practice ka pala, ni-review mo at mag-practice ka ng practical test, eh isang take lang yung practical test. Kaya po kayo, malamang kung minsan kaya tayo sumasabit, we don't practice. At sabi nila, practice makes Permanent. Pag nag-practice ka, Permanent. magiging permanent sa buhay mo yan, palaging tama na ang kilos mo. Number 10 na tayo. Number 10, if you think you are ready for the test, take the test. Yan. So mapasin nyo, may exam po. Alam niyo may exam bukas. So dapat gawin mo lahat ng dapat mo gawin para pagdating ng panahon na exam, handa ka. May problema lang kung minsan. Ano? Ang pagkakaiba po ng exam ng school at exam ng buhay, may konti pagkakaiba. Exam ng school, alam mo kung kailan. Oo. Pero tandaan nyo, meron din pong surprise test sa school. Correct. Meron din pong surprise test. At ibig sabihin, hindi mo alam magte-test, biglang nagka-test. Wala ka naman problema, biglang sinigawan ka. Eh sir, hindi ko napaghandaan to. O, ang tawag doon, surprise. So dapat po, handa ka rin sa mga surprise test. Sabi ni Jackson Brown Jr., if you're doing your best, you won't have any time to worry about failure. Totoo po, ibig sabihin, kung ginawa niyo po yung step 1 to 9 na tinuro namin sa inyo, lahat ng pwede, gawin niyo. Pagdating ng surprise test, hindi ka masa-surprise. Correct. Bakit? Inaral ko na yan eh. Ibig sabihin, that's the beauty po sa buhay. Correct. Ako, nung nag-aaral ako at saka nagtitake ng test, may mga pagkakataong excited pa akong kumuha Eh, ng kasi, test. alam mo yung Oo. sagot. Pag hindi ka nag-aral, Ay, ayaw mo kinakabahan mag-take. ka. Oo. Kaya napaka-importante step 1 to 9. When you do that, hindi ka na matatakot sa mga test ng buhay o pagsubok ng buhay. Bakit? Alam ko na bang gagawin, puto ako matatakot.
Remember, the goal is not being the best, but always give your best. Ang ganda po. Kumisan po, ay, kailangan ako yung pinakamagaling. Hindi po, hindi po. Importante lang, ginawa mo ba yung dapat mo gawin? If you think you are not ready for the test, repeat 1 to 9 steps. May mga pagkakataon po, alam mo may test bukas. Eh ngayon, feeling mo hindi ka pa handa. So, Oo. ito may mga pagkakataon, di ba, nagpupuya tayo, di ba, aral tayo, tuloy niyo pa yung pag-aaral. Kasi nga po, hindi ka pa handa, kukukanik sa malamang, bumaksa ka. So, napaka-importante po, maghandang mabuti. O, repeat po tayo ng ano dapat gawin para mapagandaan lahat ng pagsubok sa buhay. Number 1. Number 1, go to the school of life and learn. Number 2, listen attentively. Nandiyan ka na Number eh. 3, ask questions. Number 4, take notes. Number 5, review your notes. Number 6, be resourceful. Hanap ka ng mga ibang source. Number 7, join group study. At kung gusto niyo mas seryoso, get a personal coach or advisor. Number 9, make and take practice At test. number 10 po, yung pinag-usapan natin, kung nagawa mo na lahat yun, take the test. At malaki posibilidad, ipapasa mo yan. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week po, hiling po namin, patuloy kayo manood ng programa ito dahil marami pa tayong pag-uusapan na tunay ang magpapaganda ng inyong buhay. Closing prayer tayo, sir. Amang nasa langit, salamat po sa pagtuturo nyo sa amin na pwede pala namin paghandaan ng mga pagsubok sa buhay. At pag napaghandaan namin to, malaki ang posibilidad na mapagtagumpayan namin to. Dalangin po namin, Panginoon, sa bawat pagsubok na darating, samahan niyo po kami para mapagtagumpayan namin ang mga problema ito. Gabayan niyo po ang bawat desisyon ng bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat na ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan ha, kung ano man ang naitulong ng programa, ipasa niyo naman sa iba. Imbitahin niyo yung mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay, ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo.